sa paglabas ng Samsung Galaxy S25 Edge at iPhone 17 Air ngayong taglagas, kitang-kita na mas manipis na ang mga telepono. Marami tuloy ang nagtatanong kung bakit. Naranasan na natin ito dati at napagpasyahan nating mas maganda ang mas makapal. Noong 2009 ang iPhone 3 GS ay may record na kapal na 123 mm. Noong panahong iyon, ang iPad ang pinakasikat na produkto ng Apple at mas manipis kaysa iPhone. Inasahan ng mga customer na papuputiin ng Apple ang device at ginawa nila ito. Ang iPhone 4 ay 24% mas manipis kaysa 3. GS iPhone 5 ay 18% mas manipis kaysa 4S. At iPhone 6 ay 9% mas manipis kaysa 5S. Dahil dito, ang iPhone ay lumiit mula 123 mm noong 2000 hanggang 69 mm noong 2014, bumaba ng 43%. Ngunit binali ng Apple ang trend na ito simula iPhone 6s na naging 3% mas makapal kaysa sa iPhone 6. Sa palagay ko, walang nakapansin sa pagbabagong ito. Pero pinatunayan nito na ang Apple ang handang magsakripisyo ng nipis para sa mga bagong tampok. Sa pagkakataong ito, ang 3 detach na nangangailangan ng bagong force-sensitive na layer na nagpadagdag ng kaunting kapal sa display panel. At nagpatuloy ang pagtaas na ito halos sa bawat sumunod na henerasyon ng iPhone. Hanggang sa nakuha natin ang 16 Pro Max ngayon na mahigit 16% na mas makapal kaysa sa 6S, isang malaking pagtaas. Bakit nga ba tumigil ang Apple sa pagprioridad sa nipis? Kasi tayo mismo ang nagsabi sa kanila. Noong Oktubre 2014 ni repaso ni Scott Stein ng CNET ang 69mm iPhone 6 at sinabi niya, "Pinakamahalaga sa akin sa iPhone ngayong taon ang mas mahabang baterya, ngunit hindi ko ito nakuha. Mas pipiliin at bibilhin ko ang mas makapal na iPhone kung mas mahaba ang battery life." Marami ring nagsabi nito. Noong 2015 tanong ng Mac Daily News, masama ba kung mas makapal ang iPhone basta mas tumatagal ang baterya? Sinabi ng The Unlocker sa YouTube na dapat palakihin ng Apple ang kanilang mga telepono. Gawin mong 11 mm at bigyan mo ako ng 20 o 30 oras ng baterya. Hindi pa umaabot sa 11 mm ang kapal ng iPhone, pero sa 8.25 mm mas mahaba na ang buhay ng baterya nito. Sa 3 oras ng video playback ang 16 Pro Max ay tumatagal ng 25 beses kaysa 6S Plus noong 2015 dahil 70% mas malaki ang baterya nito. Tuwang-tuwa talaga ang mga customers sa United States doon. Kaya bakit nga ba babalik rin ng Apple ang desisyon at gagawa ng 55mm na iPhone Air na may kompromiso sa tagal ng baterya? Matagal ko na itong iniisip. Sa tingin ko, may 2 bagay silang sinusubukan gawin. Una, pasiglahin muli ang medyo matamlay na merkado ng smartphone at pangalawa, tularan ang tagumpay ng MacBook Air. Dahil may mga pagkakapareho. Ang orihinal na MacBook Air ay 29% na mas manipis 40%, na mas magaan at 44% na mas maliit ang volume kumpara sa karaniwang MacBook. Inaasahan na ang iPhone 17 Air ay magiging 33% na mas manipis, 36% na mas magaan, at 33% na mas maliit ang volume kumpara sa 16 Pro Max. Gayun din, ang MacBook Air ay may parehong 13 tuldok 3-inch na display gaya ng mas malaking MacBook. Samantalang ang 17 Air ay inaasahang magkakaroon ng 6.7-inch na display na halos kasing laki ng 6.7-inch na screen ng 16 Pro Max. Pareho rin ang mga kompromiso ng parehong produkto, gaya ng maikling buhay ng baterya at kulang na tampok. Sa tingin ko, malaki ang pagkakamali ng Apple dahil hindi ito tugma sa tunay na gamit ng mga tao sa notebook kumpara sa smartphone. Ang pagkakaiba ng bigat sa pagitan ng karaniwang MacBook at MacBook Air ay 2 libra katumbas iyon ng isang aklat sa paaralan. Kaya mas madali sa likod mo ang magdala ng MacBook Air. Dahil manipis ito, may dagdag na espasyo ka pa sa bag para sa folder at notebook. Ang ganitong benepisyo ay hindi rin naa-apply sa smartphone. Lahat tayo'y nagdadala nito sa bulsa, bag o pitaka. Ang natipid mong 82 gramo sa paglipat mula iPhone 16 Max sa 17 Air ay katulad lang ng bigat ng tumpok ng post-it notes. Hindi naman talaga ito nagbibigay ng malaking benepisyo para sa mga gumagamit, pero may kaakibat itong hindi kanais-nais na epekto.
mas maikling buhay ng baterya. Karaniwan namang ginagamit ang mga MacBook sa mga lugar na malapit sa saksakan tulad ng silid-aralan, kwarto, opisina o kafe. Hindi kasing importante ang battery life tulad ng sa iPhone, di ba? Madalas nating tinatanggal sa charger ang iPhone sa umaga at hindi na muling sinasaksak buong araw. Mas madalas nating gamitin ang telepono kaysa MacBook. Kapag namatay ang telepono, wala kang gabay pa uwi at hindi ka makakapag-update sa mga mahal mo. Sa palagay ko, karamihan ay hindi nais isugal ang ganoong kakayahan para lang sa mas manipis at magaan na disenyo. At dito na ako dadako sa pinakamahalagang punto na sa tingin ko ay hindi masyadong napag-uusapan ng mga tao. May balita na ibabalik daw ng Apple ang smart battery case para mapunan ang maliit na baterya ng iPhone 17 Air. Kung totoo yon, ang 17 Air ang pinakawalang kwentang teleponong mabibili ng kahit sino. Ipapaliwanag ko. Inaasahang 55 mm ang kapal at 100 at 45 gramo ang bigat ng 17 Air, kaya 275 mm mas manipis at 82 gramo mas magaan ito kaysa 16 Pro Max. Marami ang gumagamit ng battery case para tumagal buong araw ang 17 Air. Kung tulad ito ng battery case ng iPhone, 11 Pro magdadagdag lang ito ng 9mm kapal, habang ang regular na case ay 15-25 mm ang dinadagdag. Kaya, ang sobrang nipis na iPhone Air ay biglang magiging 100 at 45 mm ang kapal kapag may battery case, kumpara sa 1,000 at 25 mm para sa 16 Pro Max na may karaniwang case. Mas makapal iyon ng 41%. Ngayon, pag-usapan naman natin ang bigat nito. Malamang magdadagdag ang battery case ng mga 170 gramo. Ang karaniwang case ay may bigat na mga 28 gramo. Kaya, ang iPhone 17 Air ay aabot sa kabuuang 300 at 35 gramo na mga 31% na mas mabigat kaysa sa 16 Pro Max. Hindi pa kasama rito ang abala ng pagdadala ng battery case kahit di mo kailangan. Ilalagay mo lang kapag kailangan mo na. Kung di mo ito nakakabit, pwede mong ilagay ang 17 Air sa regular na case para protektado. Ibig sabihin, kailangan mong laging may dagdag na case o ilalagay ang manipis na telepono sa makapal at mabigat na case. Sinisira nito ang layunin ng device mula simula pa lang. Pero hindi pa natin napupuntahan ang pinakamagandang bahagi. Akala mo siguro, dahil mas malaki at mabigat, mas mahaba ang battery life nito kaysa 16 Pro Max, tama ba? Ibig kong sabihin, nagdadala ka ng isang bagay na 41% mas makapal at 31% mas mabigat pero hindi. Inaasahang 1,000 at 400 mAh ang battery case. Pinagsama sa 2,800 mAh na baterya na usap-usapan sa 17 artificial intelligence. Iyan ay kabuuang 4,000 at 200 na halos 1% na mas maliit kaysa sa 4,000 at 600 mAh na baterya sa loob. 16 Pro Max. Kaya ang mangyayari, magkakaroon ka ng mas malaki, mas makapal at mas mabigat na telepono na mas kaunti pa ang tagal ng baterya. Pero hindi pa tayo tapos. Hindi lang baterya ang nasasakripisyo ng sobrang nipis na mga telepono, pati na rin ang mga premium na tampok na napatunayang mahalaga para sa mga gumagamit ng smartphone. Mas mababa ang resolusyon ng S25 Edge na may 12 megapixel ultra-wide lens kumpara sa 50 megapixel ng S25 Ultra. Habang ang pangunahing lente ay may mas maliit na sensor na nangangahulugang mas mahina ang performance sa mababang liwanag. At wala rin itong telephoto lens, kaya wala kang 5x optical zoom. Walang S Pen support at mas mabagal ang wired charging sa 25 watts kaysa 45 watts. At syempre, nariyan din ang presyo. Sa halagang $1, 1,100 mas mahal ito kaysa sa $1. 1,000 na S25 Plus na may mas maganda pang battery life at camera system. Ang S25 Ultra ay $2. 200 lang ang dagdag sa Edge at kumpleto sa premium features na inaasahan sa modernong smartphone. Posibleng kulang pa rin sa features ang iPhone 17 Air. Isa lang ang camera lens nito, katulad ng sa 16A na ikinainis na ng mga tao noon sa device na iyon. Isa lang ang maliit na speaker sa earpiece, walang speaker sa ibaba, at mas mababang performance na A11 chip lang ang gamit kaysa A11 Pro. Pero hindi pa tayo tapos. Ngayon, talakayin natin ang presyo. Dati P100 at 29 ang smart battery case ng Apple, kaya inaasahan kong hindi nila ito tataasan. Inaasahang P100 ang 17 AIR.
Kaya kung sabay mong bibilhin ang telepono at case, aabot sa P1,030. Ang 16 Pro Max ay P1,000 at 170 lang ang dagdag. At mas mahaba ang buhay ng baterya, mas maraming features, mas malaki ang screen, at kahit may case ay mas manipis, magaan at mas maliit ang disenyo. Kaya nauuwi ito sa tanong, ilan sa mga customer ang gustong magbayad ng parehong halaga? Sa S25 Edge mas mahal pa pero mas kaunti ang makukuha mo. Mas magaan at maliit ito nang walang case pero mas kaunti ang baterya, camera at tampok. Sa tingin ko hindi gagawin ng karamihan yon. Mas mataas pa nga benta ng iPhone ngayon kaysa dati. At yan mismo ang dahilan dahil binigay sa atin ng Apple ang eksaktong gusto natin. Malalaking screen, malalaking baterya at malalaking camera. Tingnan mo ang nangyari nang itigil ng Apple ang paggawa noon. Ang iPhone 12 mini ay mas magaan at compact gaya ng 17 Air. Pero may mga feature pa rin itong kulang na matagal na nating gusto mula sa Apple simula 2014. Dahil dito, nabigo itong mabenta. Dahil sa mababang demand, binawasan ng Apple ng 70% ang produksyon ng 12 mini 6 na buwan matapos ilabas at mas maagang itinigil ang produksyon nito kumpara sa ibang iPhone. At malamang kaya nag-iingat ang Apple sa 17 Air dahil ayon sa mga kasalukuyang chismis, 10% lang ng kabuuang produksyon ng iPhone ang ilalaan dito. Ang magandang balita ay hindi magiging katulad ng dati ang trend na ito ng pagpapapayat ng iPhone. Noon kasi, iisa lang ang modelo. Kaya kung nagdesisyon ang Apple na lagyan ito ng maliit na baterya, wala tayong magagawa kundi tanggapin iyon. Ngayon, may mga pagpipilian na tayo. Magkakaroon ng 17 Plus at 17 Pro Max na may mas malalaking baterya. Kaya hindi na natin kailangang nakakabit sa charging cable buong araw kung ayaw natin.